Dito sa Hanoi, napakataas ng safety rate nila dito. Bakit hindi magagawa to ng Pilipinas? Especially sa Maynila. Today's episode kasi mga kamoko, ikukumpara lang natin ng Maynila sa Hanoi, the capital cities. Kakaiba talaga. Gaano ka safety dito sa Hanoi? Kahit pa this oras ng gabi, maybe 2 a.m., 3 a.m., 12 p.m., walang problema kung maglakad ka mag-isa. At hindi mo yan magagawa sa Pilipinas, especially sa Manila. Bakit kaya hindi magagawa natin yan sa Pilipinas? Dito sa Hanoi mga kamokong, ang taas ng safety rate nila dito. Nasa 60 to 70 ang safety rate nila. It means napakataas, even more than that. While sa Pilipinas nasa 30 to 40 lang. Napakababa talaga ikumpara mo. While ito ang crime rate nila dito sa Vietnam bumaliktad no? Napakababa. Now, kumpara mo sa Manila, we are comparing Hanoi and Manila dito kasi pareha capital city. Habang sa Manila 60 to 70 ang crime rate, and I think that is way higher than that. Masyadong friendly lang yung gumawa ng statistic dito. While dito sa Hanoi, nako, wala yung kayo makita nga gipusil dito. Wala kang makikita na binaril dito, or at least mababalitaan man lang, diba? That alone mga kamokong, that alone speaks the kind of leadership or government we have, diba? Isa sa mga dahilan kung bakit napaka-low yung crime nila dito, especially sa mga riding and tandem. Vietnam, particularly Hanoi, is banning the gun owning mga kamokong. Even the private one, hindi ka pwede kumuha ng baril dito. Kaya ganun na lang, hindi mainitin yung ulo ng tao dito. Well, of course, siguro na nakita niyo yung vlog ni TG na sabi niya napaka mainitin ng ulo ng Vietnamese. Well, and I totally agree with him. Kung 1 week ka lang dito magstay, ganun talaga yung the way sila mananalita mga kamokong. Napaka high tone talaga. Kung first time mong marinig yung sinasabi nila or pananalita, ay talagang masasabi mong galit ata to si kuya. Pero no. Well, in fact, in 3 months of my staying here, the first 3 months, nagkaroon agad ako ng mga best friends. Even someone offering me mga kamokong na magstay sa kanila for free. Walang bayad. Even the food. So I took the opportunity. I stayed within 6 months sa isang lokal dito. Ang ginagawa ko na lang, just to, mabigyan ko naman ng respeto, yung pagrespeto nila sa akin, ay ayun, tinuturuan ko na lang yung anak nila ng English. Not every day, pero may session kami. At least, diba? And I communicate with them in English para at least man lang ma-improve yung vocabularies nila. Ayun nga, 6 months. Back to safety. When you research mga kamokong, top 10 safest cities in Asia, you know what? Singapore ang nangunguna. At pang 11 yung Hanoi. Pang 11 yung Hanoi. Pag sa Southeast Asia naman, eto talaga maganda. Top 1 pa rin yung Singapore. Tapos, alam nyo ba kung sino yung pangalawa? Or kung anong city yung pangalawa? Hanoi! Ang pangatlo, Da Nang, Vietnam. Ay, kakaiba. According sa research, ang Vietnam or Hanoi
has a one-party system talaga sila dito. Hindi katulad sa Pilipinas na fragmented democracy. Ha? So much party system sa Pilipinas na nagkakaiba na yung rules and regulations. Sobrang confusing sa Pilipinas. Police visibility dito sa Hanoi, nako, everywhere. Meron din naman sa Pilipinas. May police visibility din naman tayo. Ha? Ang pinagkakaiba lang, para mangutong. Ay, nangungutong. Nangungutong pa yung mga enforcers, nangungutong pa yung police, lahat. Ay nako, sana yung 3 to 5 minutes na response ni Huriring. Wala na. Oh, magaling lang sa introduction tong gobyerno ng Pilipinas eh. Sobrang galing. Ang sabi ni John Vic, bumaba yung crime rate ng Pilipinas. Ewan ko sa kanya mga kamukong ha. Bakit nasabi niya yon? Ang maganda lang sa gobyerno ngayon, they are in one mind. Ha? Unity sila kung mag-isip. Sabi ni Clearing, ano sabi ni Clearing ha? Auntie Claire? Mababa na ang crime rate sa Pilipinas, sobrang baba na. Bakit? Dahil daw wala na siyang nakikitang kidnapping at holduping. Paglabas niya daw ng bahay, walang krimen. Pagpunta niya ng market, wala naman ding krimen. Kaya nasabi niya na napakalo na ng crime sa Pilipinas. Ay, nako. Ganyan katindi mga kamukong ha. Sobrang tindi. Pero man naman ha, DILG secretary ka, tapos sabihin mo crime rate bumaba na sa Pilipinas. Baba araw-araw mga kamukong. Yung balita, krimen, patay dito, patay doon. One of the reasons bakit grabe yung crime rate sa Pilipinas, yung disparity or yung difference, wealth inequality sa Pilipinas, sobrang visible across multiple independent cities. Ngayon, itong mga mokong na mga kriminal, dahil nakikita nila na grabe, mas lalong yung mayaman na, tapos yung mahirap mas lalong naghihirap, so ang nangyayari, they resort into crime. Yan mga kamukong, never at never na yan maaalis sa mentality ng mga kriminal or Filipino. Nakakalungkot lang isipin na, tingnan nyo naman ang ganda ng road nila. Tingnan nyo, infrastructures. Diba? Meron din naman ang Pilipinas sa ganito. Ghost project nga lang. I mean sa paper, meron tayong ganyan sa paper ha. Honestly speaking mga kamokong, minsan napaisip na lang ako na nako, kung pwede lang magiging Vietnamese citizen. Ginawa ko na eh. At alam nyo ba, kung makausap po yung mga OFWs dito or kahit sa ibang bansa, isa sa mga dahilan nila kung bakit ayaw nilang umuwi ng Pilipinas is sa safety. Sobra. Kung may business ka lang sa Pilipinas tapos mapag-initan ka, jealousy, ay nako, hindi ka lang kikidnapin, papatayin ka pa. So many cases mga kamukong na, ay nako, binabalita na ito, isang businessman kinidnap at pinatay. Isang businessman pinatay dahil sa selos. Isang businessman pinatay dahil maganda yung business niya. Ay nako, so sad. Tingnan nyo naman yan
This is cool here, no? Wow. Sobrang ganda naman nito. Pwede ba dito pasok tayo? Ah! Wow. Wow, wow, okay, ha? I live near here, but this is actually my first time to be around here. Damn. Kaya, tingnan nyo naman. Kaya mas masayahin yung mga Vietnamese kumpara sa Pilipino. Ikaw ba naman hindi ka magiging masaya dito? Lahat, ha? Barato. Napakamura ng bilihin nila dito. I'm not saying na lahat sa Pilipinas ay mahal. Meron din ng mga items or instances na mas mahal ang sa Vietnam kumpara sa Pilipinas. Pero generally kasi sa world statistic, Vietnam is the cheapest country to travel to. Cheapest. Ganyan katindi. Okay, may basura. That's okay. Bakit ang daming basura? Wala namang tao-tao. Wow. Well, what can you say? This is Vietnam. Wow. Like it. Iwan ko pa yung susi ko doon sa motor. Sobrang ganda. Look at that. Wow. I love Vietnam na talaga. Uwi lang ako ng Pilipinas pag hindi na si Bongbong ang presidente. And I mean it. Pag mga Duterte ang magiging presidente, wag si Leni Robredo, Risa Ontiveros, Rapi Tulfo, and the list goes on and on. No. Duterte. Solid tayo, kaya nga solid tayo kahit anong mangyari, kahit anong binabato ng mga detractors sa mga Duterte. Wala tayong paniniwalaan. Kung may katotohanan man, mga kumokong, at least nakikita natin yung credentials ng mga Duterte na may nagawa talaga sila. Kung may ninakaw man sila, wala na akong pakialam doon. Ang importante, may nakita akong nagawa sila. Diba? Kaysa itong mga kumag na to, nagnakaw na nga, wala pang ginawa. Puro ghost project, mga bukong na mga, ay nako. Kaya travel to Vietnam and contact me. Pitaw, if you want to travel to Vietnam, please contact me. Comment kayo. Pwede ko kayo ililibre kasi wala din naman akong pera. Ay nako. We can make videos together. Okay, sa mga influencers dyan, nako. And sa mga motovloggers ng Pinas, come to Vietnam. Let's vlog our vlog. Wow. Ang ganda lang ng okay. Ito, Singapore type. Wow, wind. This is great. Sana yung mga tao dito. Congested naman dito sa Hanoi, pero hindi ka kasing congested sa Pilipinas, sa Manila. What I mean,
Kasi nasa 12 million yung tao sa Manila. Grabe talaga. Sobrang nagdasok-dasok na sila parang tinapa. While dito nasa 8.4 million yung tao sa Hanoi. So at least not bad. Not bad. Okay, walang exit. Wala akong nakikitang exit dito. Dito kasi kahit hindi na sila yumaman, walang problema. Hindi sila so stressed talaga. Yung health insurance nila dito hindi ninanakaw. Walang problema. Zero balance ka dito. Pero sa Pilipinas, ha? Yung PhilHealth natin na nag-iisang health insurance ng gobyerno, hay nako, kung may million ka na bill, siguro mga 50,000 lang yung mabawas dyan. Ganyan katindi ang Pilipinas. Sobrang tindi. Kaya nako, sana man lang Vietnamese, ha? Maging Vietnamese na ang lahat. Sira nga lang yung traffic light nila. Ay nako. Hello kababayan. Oops. Sira nga lang yung traffic light nila. Have to be very careful. Nakakapanglula sobra na in just few years time we are going down from bad to worst. That is not what I wanted the Philippines to be. This is so much better here. La 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 la, kumpara pam pam. Okay. Speed. Oy, sorry, 7. Not the actual speed. Itong nakikita nyo, isang compound to, napakalaki. At ang daming compound na ganito dito sa Hanoi lang, ha, sa Hanoi. Sobrang dami. At may kakatapos lang, hindi pa nga natapos pala. 8 times 3 yung laki nito sa Global City. Global City kaya ganun kalaki. Sobrang laki. Owned by the same group, Vin Group. Nakita yung mga VinFast na yan, sila yung may-ari niyan. Yan, VinFast. May VinFast naman tayo sa Pinas, galing dito. Electric cars yan lahat. O, silang may-ari. Yung bus na yan, oh, libre yan. Yung green bus na yan, oh, libre yan dito. Ganyan katindi. Yan. Oh, yan, oh, VinFast din yan. Kaya, look at that. Grab yan, VinFast, Grab. Meron din sila. Sobrang tindi. Sana Pilipinas din. Well, anyway, hanggang dito na lang mga kamokong. Mokong ka talaga. Subscribe ka na. Bye bye. Okay. Ay. YouTube. YouTube. Honestly, hindi ko naintindihan yung sinabi niya eh. Oh, may tao. Ay, naglabing-labing sila.